salamat sa inyong pag-anhi pagpakita og suporta kay President Duterte. Di na ko siya nga naamod din sa gawas. O niya, naingon siya na ihatag nga na daw niya ko na sa Ginoo kung sa may mahitabo sa iya bahala na so be it. O yan, mensahe sa inyo. Kinangutan naman ko mensahe niya para sa inyo. Di lang ta surrender jud ma'am ha. Oo, dili lang i-surrender. Dili ma'am, dili ma'am. Nakaka-dili ma'am. Any service nga kaya na mo ma'am. I-fight na ko. Love sa ka na mo ma'am. We are also praying for you, not only for tatay. When you are okay, tatay is okay. Okay naman siya ma'am. Health-wise, na-istorya na ko ang doktor and naano sila ginabuhat sa iyahang medications. Dili na daw po kinahanglan ihatag dito sa sulod ang medication kaya sila ra ko daw ang kalit sa mga tambal. Onya, ang ihalang isang kaon gihapon, wa gihapon gana lagi mo kaon, so nangayo ko og gatas o prutas available man kuno na sa iya ang gatas ug prutas. Okay raman siya, hindi siya problema ma'am, ako po sa okay ra po ko. Okay na lang kay ganahan mo eh. Ma'am from Iceland. God bless you. Just visit there, ma'am. I will tour you around. Yes. Lord, ma'am, pasensya na ka, ma'am. Magpabagal lang dito naman. Pagkaksa ko kausamang kausar, ma'am. This is my house. Sino lang makikita ko? Oo. Pwede kita magpa-picture? Yes, ma'am. Dali lang. Relax lang sa tayo, guys. Same time. Maayong ako. Ma'am Inday, di ka pa po Hawaii, Ma'am Inday. Sorry. Asa magkuha mo timba ko? Hindi mo ko na makita po pag ilang na ako. Nagaran taga Davao, ma'am. Ma'am, kamusta Pero ka, ma'am? kimurado, ma'am. Kinatandaan, nakita niya lang. Ma'am, kamusta ka, ma'am? Karon sa imo, ma'am. Okay ra ba ka? Okay naman ko, wala mong problema. Ayaw mo kaguhay sa ako, ha? Preman mi sa imo, ma'am. Tulong sa ako. Preme, Pelime. Igbabalo may kalay sa Cebu. Agad sa Cebu. Lag ka sa Cebu, ma'am. Lag ka na mga Cebuano, ma'am. Fresh. Davao, taga-Northern Ireland. Ma'am, pwede ba may mangutana, ma'am? We heard from Attorney Kaufman na nakompleto na daw kuno ang iyang mga legal team na nadaw kuno isa ka Pilipino. Are you confident na madaog na to ni atong kaso para sa atong former president? Siya na lang siguro ay mo ang pangataon ko sa kaso kay siya man ang Naghapon na ako i-interview na isang abogada po. Nagka-okay na mi, nagkasinabot na mi, okay man siya, maayon po. Karong hapon, nag-apon sila ng meeting, sa interview na mga abogada. Ma'am, laban lang yun, ma'am. Grabe para sa inyo. Isa mo, yung Ipaabot ang naman to nangyari sa pakikipag-usap niyo po sa co-counsel last night po. Yes, nakausap ko kahapon. Hindi ko na lang sabihin yung mga pangalan nila, no, para hindi na hindi na sila magulo dahil mawala yung kanilang privacy at baka i-bombard sila ng mga tao ng mga tanong. Ibigay na lang natin yung pangalan ni Nicholas Kaufman. Hayaan na natin sila kung gusto nila magpakilala ng ibang mga members ng team. Nakausap ko siya and very intelligent, mataas yung experience niya, 19 years na ang experience niya dito sa ICC. Wala siyang ibang experience except ICC. So medyo alam na niya yung mga ins and outs of the court. And binubuon niya ngayon yung mga personnel sa ilalim niya. So ongoing yung mga interviews and merong meeting na mangyayari mamaya. So ilan po ang kinausap niya? Isa lang po siya? Kahapon, yes. Ang assistant counsel. Pero ilan po ang bubuo dun sa legal team, defense team? Initially 4 or 5. Pero depende yun sa kung gaano kadami at gaano kalaki yung trabaho na kailangan nilang gawin. Pero initial lang yun. So ang may Ma'am, yung sinabi po kasi si Attorney Kaufman na may Filipino rin po. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na
batas ng Pilipinas. Meron talagang Filipino lawyer kasama. Sinadya din na po ba? Wala pa kaming nag-shortlist pa. Inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman. Inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyer. Pero shortlist pa. ICC accredited naman. Likely hindi na. Kasi ilan lang naman yung ICC accredited. But we'll see. Depende sa abilidad ng lawyer. Maybe yesterday po sinabi niyo kung si mother niyo po ay nag-decision po na pumunta po sa whether po siya ay makakasira. Kamusta na po siya? Okay lang naman. Kailan po siya darating? Nagsabi siya na kahit hindi naman siya makapasok. Basta malaman lang daw na President Duterte na dumating siya at nag-express ng kanyang moral support sa pinagdadaanan ni Pangulong Duterte ngayon. Next week, I think abot ata siya sa birthday, ma'am. Yun ata yung target niya na makarating sa birthday. VP, may na-receive bang letter si former president aside sa Dutch couple na nagbigay sa kanya from Filipino? Hindi niya nabanggit. Kasi marami kang naisang. Hindi ko natanong. Sige lang, tanong ko sa kanya bukas pag bisita ko sa kanya. Tatanong ko sa kanya. Hindi ko yan natanong. Actually, padala din ako ng sulat kasi din. Pero bago lang yun sa akin. Kailangan din pong dumaan pa sa box kahit na personal niyo po siya nakikita? Bawal magdala ng kahit anong bagay doon sa loob. So dadaan po talaga doon sa official process. March 23. Ang time is 11 a.m. No? Yes, ma'am. Ang time is 11 a.m. Ang venue is The Hague. Hindi ko lang alam saan exactly sa The Hague yung gathering. Maliit lang naman ata. Ina-announce naman, ma'am. Kaya lang, 6,000 lang time, secret muna. Hindi namin inano kasi kami yung kasali kami sa pag-organize, ma'am. Sa atin. Parang Pero tahig lang naman. hindi na kumubutang ang Ang trust ng balita bayan. ko, darating si Hanilet and darating si Veronica. Hindi ko lang alam kung anong dates. Yes, and siguro on the day of the birthday Kung kulong po. si Congressman Pulong Duterte wala pa siyang date. Pero may visa na po. Hindi ko pa alam, hindi pa kami nagkausap ni Congressman Pulong. And Mayor Baste hindi na talaga tutuloy. Si Mayor Baste ay parang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya pagkatapos na ng election kasi kailangan niya asikasuhin yung campaign doon sa Davao City. Ang decision na yung nagdadala ng mga personas. Nung pasensya na po, hindi na rin po namin yung reaction niyo po sa sinabi. Nag-live po kasi si Attorney Harry Roque. May sinasabi po siya na, and I quote, talaga naman ako'y taga-sunod ni VP Sara. Susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. Kita niyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? Pwede po ba kayo mag-react sa sinasabi po niya? Hindi ko anong context. Oo nga po, baka sumusunod lang po siya sa inyo. Tapos meron din po siya sinabi kasi na minsan natatakot ako sa iyo, VP Kaya minsan may gusto kang gawin, sabihin ko, di ako sang-ayon, hindi ako makapagsalita. Di ko sasabihin kung ano yan, pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat. Meron siyang ganong sa live. Or napapag-usapan niyo po ba ito na? Siguro tanong niyo na lang yung comments. Correct. Kung ano yung sila sabi. Pero you don't wish to comment on it anymore. Kasi hindi ko alam kung ano yung context ng hindi ko alam
anong context na sinasabi niya na may dalawang nangyayari. Hindi ko alam kung ano yung dalawang nangyayari. Siguro mas maganda kung tanong natin siya kung ano yung dalawang nangyayari. Comment po, kasi regarding po kay Senator Bato, na meron po siyang sinabi na kung sakali po lalabas yung warrant po para sa kanya, ano po siya, she will go on hiding. Meron po ba kayong comment doon? Well, yung ganyan kasi desisyon niya ng personal desisyon ng tao ba kung ano yung gusto niyang gawin sa mga kinakaharap niya na problema. Wala na siguro. As a person kasi ang prinsipyo ko is kung saan masaya yung kaibigan ko, ay kung ano yung desisyon niya, saan siya masaya, importante doon sa kanyang mga desisyon, support na lang. Oh, that's true. As a friend, no? Ganun yun sa akin. So, hindi naman niya ako abogado, hindi naman ako kaparte ng kanyang grupo sa mga nag-a-advise sa kanya. So, kung yun yung personal na decision niya as a kaibigan niya, na-respect niya. Hindi nakausap niyo na rin po ba si E.S. Villalgaya? Natanong niyo na po ba kung kamusta na po yung kalagayan niya? Bago ako bumisita dito sa detention center, bumisita na ako so that is one less worry sa akin. Mag-asinasa sa mga. Ano po yung procedure? Yung po ba yung paglalagay na stand down? Kung sabi, hindi ko alam kung sinabi na niya eh. So, tanong na lang natin si E.S. Villalgaya kung ano yung procedure. Ma'am, nakausap din po namin si Senator Robin kasi ang nabanggit po ni Senator ay may bilin daw po palagi si E.S. Villalgaya kasi kahit daw po nakapag-fine na siya, kahit daw po nandun sa hospital, ang una pa rin daw po nang iniisip si dating Pangulong Duterte. So, nung nakita niyo po ba si E.S. Villalgaya, meron din po siyang sinabi sa inyo na bilin? Meron po ba mga gustong ipanawasan niyo si E.S.? Meron po ba gano'n? Wala siyang bilin sa akin. Napag-usapan lang namin yung kanyang health condition. Successful naman dito si and then kung ano yung mga advice. Ma'am, question din po sa Pilipinas naman ma'am kasi meron po mga sorties ng PDP na meron daw po na-cancel. So meron po bang impact yung absence ninyo sa Pilipinas ma'am dun sa ongoing po na sorties ng PDP? PDP laban, sorry. Wala, kasi hindi naman ako member ng PDP. No? Hindi ko alam yung schedule nila. So, hindi yung absence ko yung kabilang ng mga cancellations nila. Hindi ko rin alam kung bakit may cancellations. Hindi ko pa siya natanong. Kasi magkikita pa rin naman namin kami bukas ay next week, no, bago mag-birthday. Pero inulog ko na yung birthday card ko just to make sure na make sure na maabot siya before March 28 or March 27. Tatanong ko siya kung ano yung mga thoughts niya about his birthday. Tsaka po, BP, kasi di ba first week po since ng pre-trial hearing po ni last week, di ba? So, nabanggit po ba rin niya yun sa inyo na parang ano ang kanyang mood or feeling? Kasi since 1 week since nang magpakita po siya via Zoom, live stream dun sa court. Wala naman. Kanina lang, sinasabihan siya ng doktor na kung pwede ay maglakad siya more. And then, sabi ko sa kanya na baka pwede na siyang mag-request na maglakad sa labas. Yung allow sa kanila na maglakad sa labas. Sabi naman yung doktor na pwede na siya mag-request ng ganun.
National Security. And then, sinabihan namin siya, niremind namin siya na kung pwede, mag-start na siya ng exercise niya. Vicky, may reaction ba si former President sa overwhelming support ng mga Pilipino all over the world sa nangyari sa kanya? Yan, sinabi lang niya that the country will get worse and worse. Sabi niya, dahil clearly daw, fractured yung governance sa ating bansa. Disgruntled yung mga tao. That's what he said. Worse and worse. Fractured governance and disgruntled. Pero sinabi niyo po, VP, na kahapon na mag-uusap po kayo ng mga Dabawenyo para mag-plan kung ano po yung mga gagawin para mapauwi na si Presidente. At kailan po yung mangyayari? Pag nandun na po ba kayo? Or meron na kayong mga initial talks right now while you're still here para maplano na po? Wala pa. Iwan ko na lang kung gusto nila pag-usapan na ngayon, iwan natin yung doon kasi mayor naman sila, may vice mayor naman sila, may mga konsehal naman sila. Hindi ko pa matutukan yan ngayon kasi kailangan ko lang buuhin at tapusin itong sistema dito sa Bahrain. At yes, ang next na pag-uwi ko sa Davao ay sa election day pa. Bumoto ako sa Malala. So be it, he was referring to his state. Sabi niya, ipagpasajos ko na yun lahat. Ipagpasajos ko na yun sa lahat kung anong mangyari sa buhay ko. So, ang hirap mag-recall from memory kasi paper and pen doon sa loob. Parang ibig sabihin ko ba nun? Parang, kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas. Meron din po kayong sinabi. Sorry po. Relax. Sinabi na sa Senado po, Enjoy lang tayo. Hindi na mababalik sa Pilipinas. Relax. Ang nagsabi nun, yes. Meron po ba kayong ibig sabihin doon na, sorry, pasensya na po kayo. Okay, no worries. Nagtatanong lang ako, nagka-clarify lang po ako kung ano pong ibig sabihin po. Ang ibig sabihin nun is yung discussion kahapon sa Senate. Meron silang discussion kung tama ba ang buhay, hindi ba tama ang buhay, illegal ba ang ginawa, hindi ba illegal yung ginawa. Sa mga it was an extraordinary action. Pero na anong pagtatalungan nila doon, whether it was a kidnapping, it was an extraordinary action, hindi na nila balik yan. Sinindi na siya sa loob. Iba yung tanong eh. Na makalabas siya is through the system. Inside the system. Yun yung Pero confident naman din ang iyong pamilya and the legal team. Interview niya reporter. buong mundo. Best siguro if you ask Attorney Hoffman. Ang kalaga na. BP, Relax lang tayo, guys. Relax lang tayo. First of all, ibabot ko, BP, na lahat ng European country, parang i-recognize ko rin yung mga malalayo taga Norway, taga New Zealand, Hawaii nandito, Finland. So lahat ng European country, i-mention ko para malaman na nandito talaga. Everyday yan nangyari kasi since dumating si PRRD, nandito ako. Harap. Protestor. Ano ba yan ninyo? Yan ay paabot ko para malaman din niya. Tulad yun, yung araw na yung March 21, Friday. Sulat siguro natin March 21, Friday. Tapos lagay niyo yung mga pangalan niyo. Tapos ihulog niyo na lang dyan sa... Alam niyo na nila. Ginawa namin ngayon, ma'am. Ginawa namin ngayon. Yung yellow box. Late kasi kayo. Nandun kami sa kapila. Kasi Nenita, Late kayo eh. Kami BP yung organization namin, United Filipino-German International. Alam mo na yung BP Betty Prado. Oo. Davao po. Alam mo na kung sino. Ako na taga-red. Alam na lang. ganda siguro na ano yun ba?
every time na mayroong nandito, magdala ng paper and envelope, so that yung pangalan. Attendance, ma'am. Ipaabot ipaabot dito dahil yung ibang mga members talaga namin sumasakit na yung tiyan dahil sa problema o umiiyak pa yung mga sabi ko kayo maniniwala dyan sa mga fake news dahil yung paninira sumasakit na yung tiyan nila dahil na yung connection sa consumption ngayon ipaabot ko ngayon BP na maganda yung okay yung ni PRRT kasi talagang grabe Ikaw mo, tanong mo sa sulod kanina guys about sa kuan bitaw kada naman to i-question yesterday I think or the other day sa imuha kung pwede ba maghanda ng pagkaon kang tatay bitaw. So nangutan ako sa sulbutan man ang mga nasa tubangan kanang pwede daw bisan gamay ang buka ni face or anything nga mo gusto isot sa imong heart ihulog lang dito pero food is not allowed na bakon ka kay naaman daw tinud ba VP na daw listahan dito sa mo bisita bitaw kung nai-order na pagkaon si tatay nga something mo na nag-isulti ang guard nga ingon na VP. Sa bisita. No, I think kanang kung order bitaw Murag menu. urag something ana VP. Nakasiguro. Kay basin para si tatay taon mapatuyangan bitaw kung gusto siya rice pwede siya mo kuan. Inom na po siya. Siya mo inom og wala sino. Inom na ako siya. Murag mo sa isang ata. Nakainom. Ang sugat ng gamot siya dito. Pero why kula VP? Why coke? Wala kayo na mo coke. Wala kayo na sa coke zero? Maayo di ID. Coke ka na naman. Ay, salamat taon eh. magluto min bulat Thank you. Nininingon siya mura daw Spanish. Mo request lang yun siya, Ma'am VP nga, ipaluto-luto ang kanon kaya ang Dutch baya nga rice is tagudtod. Oo, yun. Oo, kasi may paso lang si Presidente, oy. Ilaw, VP. Oo, tagudtod ito ng rice. Former president po ay lawyer po. sa mga kabayan pinaabot niya Saan po ang extent ng pagtulong niya po sa defense strategy? Meron po ba siyang access doon sa meron po ba siyang mga libro na binabasa doon na kinalaman sa legal, sa ICC, nabanggit po ba niya sa inyo? Hindi ko alam kung ano pinag-usapan nila ng lawyer. Kasi wala akong privilege sa communication. So, nakikinig sila regarding na tapos nila yung conversation na so, hindi ka pag-usap about legal matters doon sa ang pwede lang makipag-usap sa kanya ng confidential legal matters is a lawyer kasi yun lang ang merong privilege communication. So, ang All five can visit anytime kapag halimbawa buo na and they start next week. Ayan ang hindi ko alam na kailangan niya sa kasi May sinabi rin po kasi si Attorney Kaufman that he is an excellent prosecutor. Sinabi niya maybe he can teach the courts here how to do how to prosecute. well, yes, oo, gano'n naman lagi mag-isip pa si Pangulong Duterte. In relation to that, sinabi niya pala niya kanina. Sabi niya sa akin, buti na lang pinilit kita maging abogado. Dahil alam ko na mangyayari sa akin ito. How did you feel about it? Nagpasalamat din ako sa kanya. Sinabi ko naman na yan dati pa. I think pangatlong beses na ito yan yung great test, gratitude ko sa akin. Pinilit niya ako maging doktor or abogado. Dalawang choices lang pinilit. Kilit po ba or in-encourage po kayo? Kilit po. Hindi pa lalo na yung halaman namin nang inyo rin yung professional eventually. And you appreciate it. Yun nga, yung sabi. Salamat kayo. Napapadali sa akin na naiintindihan si Nick Kaufman. Naiintindihan ko lahat ng pinag-uusapan nila. Hindi ako nawawala sa mga kailangan namin i-discuss. And then naiintindihan ko din yung proseso na kailangan gawin. That was the comment of Attorney Kaufman sa iyo, PV. On that point, napapadali yung pag-asikaso sa pagpapalabas sa Kayo, VP, anong wish niyo po para sa inyong ama sa kanyang kaarawan? labas. Kasi 80 years old na siya. Yes. Masakit yung tuhod. So, Maraming I wish him na dinaranda. love
Hindi na siguro yan, ang dami na kasi Marami na siya madami nalaman. marami ng palating. Comfort lang. Comfort, good health. Freedom. Meron po akong dalawang follow-up. Siyempre, freedom. I think he doesn't mind na nandoon siya sa loob kasi alam naman niya na ano yun, kaparte yun sinabi niya na gagawin niya, hawapin niya kung ano man yun. Kaso. VP, meron po akong dalawang follow-up questions sa sinabanggit po ninyo. So, yung unang follow-up question po regarding sa communication. So, sa inyo po, pagdating po sa communications ninyo, more on kinukamusta niyo po yung kalagayan ng pagdating Pangulo. And then, kapag dating po kay Atty. Coco, legal strategies mo ang... Oh, yes. So, gusto ko lang po ma-confirm yun. So sa inyo po, ang mga galing po ay mga updates sa kanya sa loob kung kamusta po siya, kamusta ang kalagayan niya. Tama po ba? Tama. Yes. Nakapag-usap kami about legal strategy in codes. Kasi nga, makikinig lahat ng sinasabi at usapan namin nire-record at pinag-translate at pinag-support. So, usap kami in codes in Bisaya. Tsaka, ma'am, maglalakas loob rin pa akong tanong kasi nabanggit po ninyo na nagpapasalamat po kayo na sinunod po ninyo yung pagpilit po ng dating Pangulo sa inyo na maging abogado. Magbabalik lang po ako dun sa 2022 election kasi alam nga, nabalitaan naman po namin na ang inyong ama po ay ayaw po niya kayong patakboy ng VP. Meron po, ngayon po na nangyari sa kanya po ito na nandito na po siya sa ICC. Yun po ba ay, kumbaga parang yung desisyon niya ay parang sinabi niya sa inyo na advice ay pinagsisiyan po ba ninyo? Pinagsisiyan ba ninyo yung RAM? Hindi, wala naman siya sinabi sa akin na huwag kang pumipili. Wala siyang sinabing gano'n. At ang sinabi lang niya is huwag kang tumakbong president. Wala siyang sinabi na huwag kang tumakbong VP. Ang sinabihan siya na tatakbo ng VP, sabi niya, hindi na masasali dyan ang kailangan. VP, do you have a message to all the Filipinos na sumusuporta sa iyo, sa former president? Kasi sobrang mahal-mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte, lalo na ikaw. Do you have Oo, napakalaki ng pasalamat ko na nandyan yung taong bayan. Dahil na napapaabot namin ang aming mensahe at napapaintindi namin sa lahat kung ano yung mensahe sa pamamagitan ninyong lahat. Kasi lahat na yun nasa social media na, so napapalabas na yung mensahe namin. Napakalaking tulong nun. At marami ang nagdadasal, napakalaking tulong din ng dasal. The powers of prayers cannot be discounted, especially in times of hardship. And then, nagpapasalamat din ako dahil, syempre, alam niyo yung pinagdaanan nung paninira sa pangalan ko, hindi yung sa Duterte, but yung sa paninira nila sa pangalan ko sa Duterte. Pero, nandiyan pa rin yung tiwala at kumpiyansa ng mga tao sa akin na naiintindihan nila na hindi totoo yan at paninira lang yan. And of course, politika lang. This is all about, as I said, 2023 presidential. And we will be there to support you, VP. Should you decide to run for president? Yan yung talaga. Politika, ang daming tao na gusto mag-pangulo. Dami nila. Ikaw lang ang deserving VP. The world is waiting for you. Yes, ang dagan kang dili na mo, support namin dahil pero mag-angkol sa mga dagan ko ba dahil. Bukod lang ba? Support niya po ni VP, oy. Another question po ulit tungkol naman sa mga VP kasi di ba mga ilang araw niyo na rin po nababanggit na kapag pumibisita po kayo dun sa loob, lagi po sinasabi sa ni former president na pinauwi na po niya kayo. Ito po ba ay isang bilin din o isang advice na susundin niyo na tutuparin ninyo na uuwi po kayo? Oo, nasabi ko naman na yan nung unang interview, no? Inaayos ko lang yung sistema dito sa tapos balik ako ng Pilipinas. Ayusin ko na naman yung sa impeachment case ko. And then,
balik ako sa office namin. And then I just go back and forth sa opisina, sa impeachment, and sa dito sa LCC. Madaling bagay lang yan sa akin. VP, salamat talaga. Thank you. Yes po, may problema. May problema, VP. Relax lang. Relax, guys. Relax. Dito yung pasok ha, tapos dito yung labas. Mula sa una. Rose from Iceland. Hindi, naka-video yan. Puro. Naka-video man ni ma'am. Okay, picture niya. Okay ni ma'am. Sus, VP. Magkita akong presidente. Okay, thank